Sa tabi ng dagat ay napakagandang lugar para magsilbing kagamutan ng iba't ibang uring mga sakit, mga kapatid. Hindi lang natin nabibigyan pansin. Kasi pag tayo po ay pumupunta ng dagat, ang target talaga natin ay magsaya lang. Meron tayo ng happenings, meron tayong banding ng pamilya. Pero kung ating pong pag-aaralan at ating masusing gagawin ang mga paraan kung paano maging kagamutan ng mga bagay dito sa dagat, ay napakalaking pagkapala po sa atin. Ginawa ng Diyos talaga ng dagat ay maging pagkapala sa milyon-milyon ng mga tao na nangangailangan ng kagamutan sa iba't ibang uri ng mga sakit. Hindi lang iisa, hindi lang dadalawa, hindi lang 10 o 100 tao. Ang nagbigay ng maraming patotoo na sa magitan ng pagpunta nila sa dagat, ay nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman, mga kapatid. Mayroong mga sakit na halos wala ng pag-asa. Ang iba'y naubusan na ng mga salapi na pampapagamot. Pero nang dahil sa pagpunta nila sa tabi ng dagat, ay nakita ang mabilis na pag-recover ng kanilang katawan mula sa pagkakasakit. Ating bibigyan pansin ng ilang mga bagay na makakatulong ng malaki sa atin para magkaroon tayo ng luna sa iba't ibang uri ng mga sakit. O ano-anong mga sakit ang pwedeng bigyang kagamutan ng tubig dagat, ng dalampasigan sa dagat, at ng hangin ng dagat, mga kapatid. Alam po ninyo, itong tubig dagat, mga kapatid ko, ay napakalaking tulong sa atin pag tayo may sakit. Kasi po, yung ating katawan, 75% ay tubig. At isa ang tubig dagat para tayo po ay mabilis na gumaling. Halimbawa po, kayo ay mayroong ubo. Yung ubo na ang tawag ng iba ay tospirina. Yung ubo na halos malagutan na ng hininga sa kaubo. Ay hindi mapugpugpugto ang ubo. Namumula na yung mata sa kaubo. Ay hindi gumaling-galing. Pero alam nyo po, pag yan po iniligo ninyo sa dagat sa madaling araw, hindi pa sumisikat ang araw, liligo na po ninyo sa dagat, tapos iinom kayo ng mga 2 o 3 kutsara, doon kayo kukuha ng tubig sa malayo sa dito sa dalampasigan o sa playa. Parang nagdahilan lang po yung inyong ubo. Biglang-bigla na lang po mawawala yon, mga kapatid. Lalo na kung hindi nyo babanlawan ng tubig tabang, yung pagligo nyo sa tubig alat. At kung mari, sa hapon na o kinabukasan na kayo magbabanlaw, mga kapatid. Kahanga-hanga. Isa pa, pag kayo may mga problema sa puso, may mga enlargement of the heart, may mga rheumatic heart, mayroon kayong laging nahihirapang huminga, pumunta kayo sa tabi ng dagat, sa umagang-umaga, mga kapatid. At kayo po ay maglakad sa tabi ng dagat. Dito sa ganitong dalampasigan, mga kapatid, kumari nga nakayapak pag maglalakad kayo sa dalampasigan o sa playa, mga kapatid, na sariwang-sariwang hangin sa madaling araw o kaya sa ganitong oras napapalubog ng araw, mga kapatid. Pero ang pinakamaganda ay sa umagang-umaga, sa madaling araw, mga kapatid. Mga alas 5 ng umaga, gawin na po ninyo yun, mga kapatid. At liligo kayo ng tubig dagat. Tandaan niyo po, mga kapatid, may problema sa puso. Ang paglangoy sa tubig dagat ay isang napakagaling na ehersisyo ng mga tao may sakit sa puso. Huwag doon sa masyadong malalim. Doon na sa tubig na may kakampay-kampay ninyo ang inyong katawan, ikampay ninyo inyong mga braso, ang inyong mga paa, na lumalangoy-langoy kayo, mga kapatid ko. Hindi na kailangan matagal, mga 30 minuto kayo, 1 oras, okay na po yun. Tapos kayo ay mayroong mga problema sa baga, lalo na po yung may mga TB sa baga, yung mga nasuka ng dugo, pumunta kayo sa tabi ng dagat, sa umagang-umaga, sa madaling araw, mga kapatid. Maligo kayo. At tapos ay hubad-baro kayo pag sikat ng araw. At kung babae naman ay yung nakatapis ang inyong tuwalya dito sa harap, tapos ang inyong likod ay nakaharap sa araw o nakatalikod mismo kayo sa araw, mga kapatid ko, milyon-milyong mga mikrobyo ang pinapatay ng sikat ng araw, lalo na po pag kayo nasa dalampasigan sa madaling araw, mga kapatid ko, hanggang sa pagsikat ng araw. Yun po yung makakatulong ng malaki sa ganung problema, mga kapatid. Isa pa, pag may sakit kayo sa puso, maglakad kayo sa tabi ng dagat pag sumisikat ng araw o yung nagsisimula ng uminit ang mga buhangin, mga kapatid. At kayo'y maglalakad ng walang tsinilas. Nakayapak lang kayo naiinitan ang inyong paa.
ang inyong talampakan. Yun po'y isang magandang therapy sa mga taong may problema sa puso, mga kapatid. At yun po'y ang mga talampakan ng ating mga paa, mayroong mga nerve po yan na konektado sa puso, konektado sa utak, konektado sa baga, at sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Yun po'y makakatulong ng malaki para po makasurvive kayo sa mga sakit na matagal nyo nang ginagastusan pero hindi pa gumagaling. Walang gastos. Ako'y mayroong kaibigan na nagkaroon ng kanser, mga kapatid. Ang ginawa ng kanyang kaibigan ko yon, pero mayroon siyang kaibigan din na matalik na minahal sa bilang isang kaibigan. Araw-araw, tuwing madaling araw, dinadala sa tabing dagat. Pinapaligo sa dagat at pagkatapos ay inaalalayan siya palagi maglakad sa tabi ng dagat tuwing umaga, mga kapatid. Alam nyo, sa kahangahangang paraan ng Diyos, siya ay gumaling. Isang kahangahangang pagaling na hindi nagpabalik-balik ang kanyang kanser. Mga kapatid, maraming beses ko na pong nasubukan ang magitan ng mga taong aking pinaglilingkuran ng mga may sakit, ang mga payong ganito, mga kapatid. Pag kayo po may mga rayuma, mayroon kayong mga arthritis, kayo po'y maglakad sa buhanginan ng dagat. Sa pagka sumisikat ng araw, at kayo po'y, pag mainit-init na pong buhangin, kayo po'y humiga sa buhanginan na ibaon nyo po sa buhangin itong inyong mga binti na ganito, itong hita, nakabaon po yan sa mainit, yung kaya nyo tiising init, yung katamtaman ng init, mga kapatid ko. Tapos, pag nakaganon na kayo, balik ulit kayo sa tubig dagat, ligo ulit kayo, mga ilang minuto, balik ulit kayo sa buhangin, ibaon nyo ulit ng hanggang dito, mga kapatid ko. Pag nakailang mga 30 minuto na kayo naiinitan ito, balik ulit kayo sa dagat, ligo ulit kayo, pabalik-balik lang, kahit mga 5 balik na ganon, mga kapatid. Maalaman nyo, mga ilang araw kayong pabalik-balik sa dagat, sa ganong gawain, malaman nyo wala na kayong sakit na ganon. Wala na mga pananakit yung mga ganito nyo. Isa pa, minamahal ko mga kapatid. Marami nang magkasintahan, ang tumibay ang relasyon. Pag sila'y ang banding isa tabi ng dagat, mga kapatid. Marami nang mag-asawa ang naghabi ng mga pangarap na saksi ang kalikasan ng dagat sa harap ng Panginoon. Hawak kamay silang namamasyal sa tabi ng dagat sa umaga, ganon din sa hapon. Binabalikan nila yung buhay nila nung sila nagliligawan pa hanggang sa sila maging mag-asawa na. Yung mga pagsubok sa buhay na pinagdadaanan ay binabalangkas nila sa tabi ng dagat habang sila namamasyal sa umaga o kaya sa hapon na magkahawak kamay na saksi ang Panginoon, mga kapatid. Napakaganda rin dito patibayan ng relasyon ng pamilya. Pwede kayong magsama-sama kahit once a week o twice a month or once a month lang, mga kapatid. Ang mahalaga, nakita nyo ang palad ng Panginoon na naramdaman yung mabuti na nakasama ninyo sa ganitong kalikasan, mga kapatid. Gawin nyo po, mga kapatid. Ini-encourage ko kayo. May mga sakit man o walang sakit, magagawa nyo pong paligayahin ang inyong buhay sa simpleng paraan. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Kailangan nyo lang magtiyaga, magsikap na may pasasalamat sa Panginoon. Ako'y naniniwala na pag ang kalikasan ng dagat, ang hangin sa tabi ng dagat, pag kayo po'y merong mga TB sa baga, lumulura kayo ng dugo, pumunta kayo sa tabi ng dagat. Langhapin nyo sariwang hangin sa gabi at saka sa umaga, sa madaling araw. At makakatulong po ng malaki yun, tatakbo kayo dito sa tabi ng dagat sa madaling araw hanggang sa pagsikat ng araw. Malalaman nyo lang yan sa banda-banda ng mga araw, wala na po sakit sa baga nyo. Lalo na po, kung sasabay nyo ito ng maraming pagkain ng prutas, maayos na tubig na inumin, pagkatapos maayos sa pagkain, maraming gulay, may mga sapat na ehersisyo, maayos sa tubig. Ako ay niwala na ang Diyos ay hindi kayo pababayaan. Pagpapalain kayo ng Panginoon.